natin. Okay. Okay. Sige po, tayo po ay magbigay ng papuri at pasasalamat po sa atin pong Panginoon. Tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Samahan niyo po ako. Let us all pray. Lord, salamat po ng marami. Maraming salamat sa inyong kabutihan at kadakilaan po sa amin pong buhay. Tunay nga po na napakabuti niyo po sa amin at alam namin, Panginoon, na hindi namin kaya pong mabayaran ang inyo pong ginawa sa amin. Salamat sa bawat isa. And we thank you for this, for the technology that you have given to us. And we have the opportunity, in spite sa sama ng panahon, ay meron po kaming pagkakataon, Panginoon, na mabigyan po kayo ng papuri. Magawa namin ang ipinapagawa niyo po sa amin, na kami po ay lumago sa amin pong espiritual na buhay. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, ang amin pong mga bawat tahanan. Sa aming pagpapatuloy, Panginoon, binibigay po namin ang lahat sa inyo at ang lahat ng ito ay aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po muna ay umawit at meron po akong nakahanda po dito na atin pong kakantahin sa hapon pong ito. Let us sing this goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You're close like no other. Though you was a father, though you was a friend, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am of the goodness of God. But all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amen po. Napakaganda pong awitin po niyan, ano? Goodness of God. We're gonna sing of the goodness of God. So, yun nga po, tayo po ay patuloy na magpapasalamat sa atin pong Panginoon kasi napakabuti niya po sa atin eh. In spite of our sins, God is really faithful and He is good. God is good all the time. So, tayo po ay magbigay ng pasasalamat dahil po sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Ako po personally, I praise and thank God for His faithfulness in my life, for always pagbibigay niya po sa akin ng opportunity na mapaglingkuran siya in many ways sa akin pong buhay. In spite na umuulan, hindi po tayo titigil, hindi po ako titigil na ipangaral po ang mabuting balita ng kaligtasan po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating technology, itong binigay sa atin ng ating Panginoon. I praise and thank God for my family that we are all by God's grace. Okay naman po kami. Hindi po siya nagkukulang. And sapat po ang provision ng Panginoon sa amin. Hindi po kami nagkakasakit. Talagang napakabuti po. God is really good for me and for my family. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay akin pong iniaalay at pinababalik ko po sa atin pong mahal na Haring Panginoong Jesucristo. Isunod po natin si Brother Rick. Brother Rick, Yeah. any thanksgiving sa atin pong Panginoon? Sorry, di ko natin. Pasasalamat po sa ating Panginoon. Meron po ba kayong pasasalamatan sa ating Panginoon? Kasi ako di ko maraming. Okay. Ulit, Pastor. Po. Meron po ba kayong pasasalamatan sa ating Panginoon? Any thanksgiving? Meron. Nakinig kami ng preaching sa Saturday. Sinare ko nga kila Jeannie at Kinari. Pinanood ko sa kanila kahapon. Ayun, yung sa Holy Spirit. Yun, na-share ko. Amen. Amen. Thank you so much for yun pagpapagamit kayo sa ating Panginoon. Yan lang po kasi yung yung tangi din nating maibibigay sa ating Panginoon, yung ating pagpapagamit ng ating mga buhay para sa Kanya. So, Brother Rick, maraming salamat. Tayo po ay we call this Kingdom Hub. So, si Brother Rick nasa labas, but originally, kayo po ay nakatira sa Greenland. Right? Tama po ba? Greenland. Greenland. All right, and then sila Brother Nary ay nasa Greenwood. Ayan. So thank you so much and we are praying na hindi lamang po ito tatlong screen, but we are praying na yung mga taga Mindanao po na mga kapatid natin, yung mga Kingdom Hubs po natin sa Mindanao, pag na-establish na po sila doon, ay makakasama po natin sila dito sa pag-aaral po na ito.
Because tandaan po natin, our mission is we are going to share the gospel of the kingdom. Gamit po ang platform po ng internet. So, kasi ang internet, mas malawak po ang nare-reach niya, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati din po sa ibang bansa. So, ito po ay gagamitin ng ating Panginoon at ito din po ang ating gagamitin. So we'll be able to establish kingdom hubs all over the world, not just in the Philippines but all over the world. So salamat Brother Rick sa pagpapagamit po sa ating Panginoon. Wala. Okay, so si Sister Jenny, any thanksgiving to our God, please? Safe kami sa bad weather. Yeah. Safe ang namin, lugar namin. Continued improvement of the health of Nati. Okay. Amen. So, amen. God is really good. Expenses, medyo malaki ang gastos. May kahit nakaka. Amen. Amen. So, alam po natin, we have nothing to worry because the Lord will sustain us. The Lord is our King, and ang kagandahan po sa atin, we are belongs to the kingdom. Sa kingdom po kasi, ang bahala sa mga pangangailangan ng nasasakupan ng hari ay yung hari. So, kaya nga po sa Matthew 6:33, sinabi po doon ni Jesus Christ, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, patuloy lamang po tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Of all our needs, the Lord will sustain us and the Lord will supply all our needs. Ayan, what about Brother Neri? Brother Neri, can you say thanksgiving to God, please? For now, I think purchase getting healthy everybody. Everything go along. Amen. And slowly, and also be reliever. As a reliever. Christian, meron din kami nakuha agad na reliever. Amen, amen. So, yun nga. Si Lord po yan, si Lord po yung gumagawa sa atin, Siya yung gumagawa ng mga kapamaraanan. Kasi alam nating mahirap, pag wala talagang reliever, walang kasama, medyo mahirap po yun. Alright, so thank you, Brother Neri. What about si Sister Jelena? Sister Jelena, baka meron kang gustong pasalamatan sa ating Panginoon. Pinagpapasalamat po yung safety and provision na binibigay ni Lord every day sa akin at sa aking family. And thank you rin po sa mga blessings niya, never-ending blessings, from little blessings to big blessings po na nare-receive namin every day. And yung magising po every day, every morning, and there's another hope. Yun po, biggest, yun nga, pasasalamat po sa Panginoong Diyos sa pagsama rin niya sa amin and pag-guide every day. Yun po. Amen. Amen. Thank you. Napakabuti po talaga ng ating Panginoon, So, yun. Sa hapon pong ito, nais ko pong magpasalamat, dahil po yung pong libro ay na-deliver na po sa akin. So, sayang, baka next week na to, Sister Jenny, na madala ko dyan. So, ito na po yung ating pag-aaralan, Tapos na siya. So, dineliver na po sa akin itong week na to. Salamat po sa aking publisher. At actually, binago po natin, originally, binago natin yung
cover nito. Ito po yung original na cover niya. But binago po natin at yan po, salamat po sa Panginoon at ready na po ito na ibigay sa inyo yung ating naging series. Ayan, si Broderick, bibigyan ko din yan ng book. So, yung ating Okay, series thank you. ay nandito at ito yung patuloy nating pinag-aaralan, yung basic, yung basic. So, um, ngayon ang ating pag-aaralan ay intimacy, letter I na po tayo, Sa Bible tapos na yung assurance of salvation, yung sanctification last week. Ngayon po letter I, intimacy with God. Ito po ang ating pag-aaralan. And we are actually encouraging everyone, if kasi naka-live po tayo ngayon, if you want to avail this, I am very much willing to discuss yung pong system because there is a system po ng libro po na ito. Ito po ay discipleship manual para po sa mga mananampalataya na gustong lumago at patuloy na lumalago sa atin pong Panginoon. So, binigay po sa atin ito ng Panginoon and I am praying, though this one was written actually 10 years ago, pero ngayon lang po talaga siya, na actually marami na pong gumamit nito, marami ng mga churches na gumamit nito and they were able to produce, Christians, they were able to produce maraming nabaptize because of this manual. So I'm thankful and to God dahil yun po, ito na. So ibibigay ko po sa inyo ito next week, next Saturday, para po meron kayong kopya ng atin pong pinag-aaralan. So let's go ahead and dive in sa atin pong pag-aaral po ngayon. At tayo po ay nasa intimacy with God and let me check if I can share my screen. Kung may share ko yung aking screen. Let me check. Sabi po kung nakikita nyo sa inyong screen. Do you see it po? Ako, Yes. Ayan, nakikita nyo po. Okay. So ito po yung ating pag-aaralan po ngayon, ang intimacy with God. So parang let me check bakit tayo. It will be there. We have Mamaya, papalitan. Okay. So, yeah, let's go on po sa atin pong pag-aaral po ngayon. Again, welcome po sa God's Kingdom family. We are God's Kingdom Hubs, okay? Kingdom Hubs po tayo ng ating Panginoon. At ang mission po ng ng GKF is to build the strong Christ-centered families that embody the love, power, and authority of God's kingdom on earth. We are dedicated to transforming lives through sound teaching and God's word, intentional discipleship, and impactful community outreach, equipping every family member to live with purpose and walk in their God-ordained destiny. Ang vision po natin as bilang pong kingdom ambassadors of the Lord is to witness families restored, strengthened, and united under the lordship of Jesus Christ, raising a generation that thrives on kingdom values and boldly carries the gospel. So tayo po'y dumako sa atin pong pag-aaralan po ngayon. Natapos po natin yung sanctification last week. I hope you remember what we've talked about last week po. Tayo po ay nag-aral last week at ang atin pong pinag-aralan ay yun po, sanctification. Ang sanctification po, ito po ang pagpapabanal sa atin ng ating Panginoon. Positionally, God, pinabanal po tayo ng atin pong Panginoon. Ginawa niya tayong banal sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo through our Lord Jesus Christ. And so, let me see. Give me one moment. Nag-i-stop yung aking Ayan. So, sige po. Wala si Brother Rick, but it's okay. Let's move forward. Okay. So, now, last week, muli, tayo po ay nag-aral ng sanctification, yung pong pagpapabanal sa atin ng ating Panginoon through the Lord Jesus Christ. The righteousness, yung katuwiran po na meron po tayo
ay imputed to us. So, ang ibig sabihin po ng imputed, binigay po sa atin yung kabanalan. Ayan, galing po sa atin pong Panginoong Jesucristo. Medyo saglit po stop ko po muna to. Kasi hindi po siya nakikita. Ayan. Alright. So, let's see. Saglit po nawawala. Ayan. Okay. So, sige po, tayo po ay magpatuloy. Tayo po ay nasa intimacy with God. So, ano po ang intimacy? Ito po ang pakikiniig. Ito po ang ating spiritual na disiplina. Kailangan nating gawin to in order for us na makakapamuhay po tayo sa kabanalan. Ay kailangan po nating malaman at matutunan ito pong intimacy with God kasi ito po ay ating spiritual duty. Ang ibig sabihin, ito po talaga ay gagawin po natin para tayo po ay lumago sa atin pong Panginoon. Hindi po tayo lalago sa ating Panginoon kung wala tayong gagawin. Sanctification involves po, ano po ito? Ito po ay partnership natin sa ating Panginoon at sa atin din. Tayo at ang Panginoon. So, a part po natin is to read the Bible, to read the Scripture. So, ang layunin po, yung purpose po ng ating pag-aaral sa hapon pong ito ay upang matutunan natin kung paano magsimula ng quiet time o yung tinatawag po nating devotion para sa Panginoon. Ikalawa po, upang matutunan ang kahalagahan ng pakikiniig sa ating Diyos. So, alam po natin, sa lahat ng bawat relasyon, in order for a relationship to grow and be strengthened, kailangan po ng relasyon ng communication. So, ganun din sa ating Panginoon. In order for our relationship to be firm and established sa ating Panginoon, kailangan po natin ng pakikiniig o yung intimacy at communication sa atin pong Panginoon. So mahalaga sa atin na makilala po natin na ng lubusan ng ating Panginoong Diyos at ito po ang nagpapatibay ng ating relasyon sa Kanya bilang Ama. Okay? So alam natin na pagkakaroon ng isang matibay na pagsasama, halimbawa nga sa mag-asawa, ay ang communication at ang pakikinig sa isa't isa. Ang pakikinig po o yung intimacy ay ang pagpapakumbaba, pagsuko at pagkilala sa kadakilaan ng atin pong Diyos na buhay. So, ang sabi po sa John chapter 17 verse 3, nais ko pong basahin sa inyo, John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. So, yung word po na makilala, yan po ang nais ng ating Panginoon na makilala natin siya ng lubusan. In 2 Peter po, okay, you can write down po yung mga verses. Those, ibibigay ko naman yung libro sa inyo, so ma-review nyo po. 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi po ni Pedro, lumago kayo sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailan siya nawa. Ayan. So, yung sinabi ni Pedro dito, yung kanyang utos na lumago, grow in the grace, lumago sa biyaya, and in the knowledge of our Lord Jesus Christ ng ating Panginoon. So, yun nga, hinihikayat talaga tayo dito, ni Pablo, ni Pedro, na inutusan nila tayo na kailangan po nating mag-grow, kailangan po nating lumago sa pagkakilala sa atin pong Panginoon. Because alam ko naman na you cannot follow someone if you don't know that person. So in order for us to follow Jesus Christ fully, okay, and unconditionally, we need to know Him. Okay? So mayroon pong tatlong paraan kung paano tayo magkaroon ng isang mainam na pakikiniig sa ating Diyos. So hindi po natin matatapos to ngayon kasi mahaba po ito at tatapusin natin ito sa susunod po na Saturday. So ang tatlong paraan. Una,
dapat nating matutunan ang personal na pagsamba sa Diyos. Okay, we need to know and to learn the proper and personal worship with God. So, ang tao ay nilikha. Ayan ba siya? Yan, tayo po ay nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at kasiyahan. Ngunit ang tao ay sumuway sa ating Diyos. So, nilikha tayo for God's glory, for His honor, but sumuway po tayo sa Diyos. Ang original na disenyo ng Diyos sa tao ay nasira dahil sa kasalanan. So, nilikha ng Diyos ang tao upang siya ay purihin at sambahin, gumawa ng paraan ng Diyos upang mabalik ang ating ugnayan sa Kanya at upang maibalik ang original na layunin niya para sa atin. So tayo ay binigyan ng Diyos. God gave us ng isang pambihirang pagkakataon upang maligtas sa pamamagitan ng biyaya. Dahilan, and this is the reason why, upang tayo ay muling maipagkasundo sa ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. So sabi ni Pablo sa Romans 5:10, Paul said in Romans 5:10, dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Ayan. So, take note po, yun pong sinabi dito, dati tayo kaaway ng Diyos. We are enemies of God. Tayo po ay mga kaaway ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, papasalamat tayo dahil tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan niyan ng kamatayan ng atin pong Panginoong Jesucristo. So, we are so grateful, because itinuring po tayo na kaibigan. Ayan, kaibigan ng Diyos. Itinuring po tayo na hindi nakaaway. Okay? Dahil po sa kanyang anak. So, mahirap po pagkaaway natin ng Diyos. Wala tayong laban po dyan. Salamat po sa ating Panginoon dahil po kay Kristo, tayo po ay naging kaibigan na ng Diyos. So, yamang tayo ay nagkaroon na ng tamang ugnayan at relasyon. Okay? We have the right relationship with God. And the Lord expect us, inasahan niya tayo na mamumuhay ng isang buhay na mayroong pagsamba. Okay? Isang buhay na punong-puno ng pagmamahal sa Kanya ng buong lakas, puso at kaluluwa. Ang tunay na pagsamba o true worship ay pag-aalay ng ating sarili para sa Kanya. Okay? Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay hindi ito limitado tuwing linggo lamang. So true worship is not limited only every Sunday. Okay? O di kaya sa apat na sulok lamang ng ating mga simbahan o ng building. No. Worship is not just limited only every Sunday or in the four corners of a worship hall. Ang sabi po ng Psalms chapter 8 verse 1, O Yahweh, na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. And then sa awit o sa Psalm 66:4, ang lahat sa lupa ikay sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta, ang iyong pangalay pinupuri nila. So ang ating pagsamba sa Diyos ay sa espiritu at katotohanan. Ang ibig sabihin nito, hindi ito nangangailangan ng partikular na araw o kaya isang partikular na lugar. Ang layunin ng Diyos ay sasambahin natin siya saan man tayo naroroon o anuman ang ating ginagawa. Ang nais niya ay maipahayag natin ang kanyang kadakilaan sa lahat ng tao sa mundong ito. So sabi ng John, okay? Sabi ng John 4:24, sabi ni Kristo mismo, si Jesus, by context, Jesus Christ is the one is saying this text. Sabi niya, ang Diyos ay espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng espiritu at katotohanan. So our worship must be in spirit and in truth. Hindi sinabi ni Jesus Christ dito that our worship, we must go to the building, we must go to the church building, we must
must worship God only for Sunday. No, hindi niya sinabi dito. Our worship is by spirit and in truth, sa espiritu at katotohanan. Do you see this as spirit? No, hindi natin nakikita ang espiritu. Kaya hindi tayo sumasamba ng mga inukit, hindi tayo sumasamba ng mga ribulto. Kasi ang pagsamba po natin ay sa espiritu. Because God, sabi niya dito, is a spirit. He is a spirit and He is the truth. Okay? In 1 Corinthians 10:31, sabi ni Paul, ito ang maisasagot ko riyan, anuman ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Therefore, we can worship the Lord. Okay, we can worship God kahit anuman ang ating ginagawa. Okay? Hindi lamang ang pagsamba natin sa Diyos nakalimita sa apat na sulok ng ating mga worship hall, ng ating mga simbahan. But our worship, anuman ang ating ginagawa, umiinom, kumakain, anuman ang ating ginagawa, ito po ay gagawin natin sa pagsamba sa atin pong Panginoon. Okay? So yun po ang paalala sa atin ni Apostol Pablo. Ang pagbibigay ng papuri sa Diyos ay ang pagkilala sa kanyang katangian. So, giving glory and praise to God, we are acknowledging the character of God. So napakaraming dahilan upang magbigay ng papuri at luwalhati sa atin pong Panginoon. Mula sa pagsikat ng araw at sa paglubog nito ay isang pagkakataon na mabigyan natin siya ng pinakamataas na papuri sa buhay po natin. Ganapin natin ang original na disenyo ng Diyos sa atin. Ipakita natin sa Kanya ang ating pagpupuri at pagsamba. So maaari tayong umawit ng mga papuring awitin gaya ng ginawa po natin kanina. We sang a song at maaari tayong mamuhay na nagpapasalamat sa Diyos. That is why kanina nagbibigay tayo ng praises and thanksgiving. That's a form of worship. Okay? Ito ang mga bagay na maaari nating magawa para ipakita ang ating pagsamba sa Diyos. So yun po yung una. Okay? Ang una, para maipakita natin ang pakikinig natin sa Diyos, ang una po ay dapat nating matutunan ang personal na pagsamba sa Diyos. Okay? Your personal worship. Ang ikalawa po, na pakikinig sa Diyos, dapat nating matutunang pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos. So we need to learn pag-aralan, okay? Pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. So kaakibat ng ating pagpupuri at pagsamba ay ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Makikilala natin ang Diyos, okay, sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng kanyang mga salita. Gagawin natin ang lahat kung paano makikilala ang Diyos. Ang Diyos naman ay nagpapakilala sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga salita. We cannot see God. Hindi natin nakikita ang Diyos. Okay? Hindi mo nakikita ang Diyos, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero nakikita natin ang kanyang mga salita. At makikilala natin siya at magpapakilala siya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang sabi po ng Exodus 3:14, sulat po ni Moses, sabi po dito, sumagot ang Diyos kay Moises, ako nga ang Diyos na ganoon pa rin. Ito ang isasagot mo sa kanila, ang Diyos na ganoon pa rin ang nagpadala sa akin. So, sabi dito ng Diyos, nagpakilala siya sa kanyang sarili, I am who I am. Okay? I am who I am. So, ang mga salita ng Diyos, or sabi sa John, ito po, isa pang talata, John chapter 1, verse 1 to 2. Sabi po ni Jesus Christ, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita, yung verbo, word. Okay? Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At simula pa'y kasama na siya ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pag bumaba po kayo sa verse 14 of chapter 1 of John, sino po yung tinatukoy ng Word? It is the Lord Jesus Christ na ipinanganak, naging tao at sumama sa atin, kasama natin. So ang mga salita ng Diyos ay gabay at basihan ng ating pananampalataya. It's the basis of our faith. Ang salita ng Panginoong Diyos
na kinasihan ng banal na Espiritu ay makakatulong. Okay? Makakatulong sa ating buhay at pamumuhay upang tayo ay makalakad sa kalooban ng Diyos. Ito ay may kapangyarihang magbago ng buhay, magpapatatag ng ating pananampalataya at mayroong kakayahang magbigay ng direksyon tungo sa pagkakilala natin sa Diyos. So ang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoong Diyos ay isang napakahalagang gawain. This to know, to read the Word of God is very important. Okay? So ang pagkakaroon ng pananabik sa salita ng Diyos ay isang indikasyon na tayo ay tunay na ipinanganak sa Espiritu at tunay na pinaghaharian na ng Diyos. Kasi kung wala tayong hunger sa salita ng ating Panginoon, marahil questionably po ang atin pong mga kaligtasan. Questionably ang relasyon natin sa Diyos. Okay? If we don't have the hunger sa kanyang mga salita. Sabi po ni Pedro, unang Pedro 2:22, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Yan yung sinabi ni Apostol Pedro. He reminded the believers to grow. And as born-again Christian, ipinanganak na muli, kailangan nilang magkaroon ng pananabik. Ganon ang baby, Pag ang baby nagugutom, meron siyang umiiyak. So, tayo bilang mga mananampalataya, ay dapat meron tayong ganong character, meron tayong ganong attitude. Okay? Hunger sa salita ng ating Panginoon. Okay? So, in John 1:8, sabi dito, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Josue pala. Josue 1:8, sabi dito ni Joshua, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. So, ito ay utos ni reminder of Joshua, a reminder po ng Panginoon pala kay Joshua. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, ikaw ay leader, ikaw ay pumalit kay Moses para magtagumpay ang iyong leadership, magtagumpay ang iyong mga gagawin para sa bansang Israel. Don't forget, sabi niya dito, pagbulay-bulayan mo ang mga salita. Kailan? Tuwing linggo? Hindi po. Sabi dito sabi ng Panginoon, pagbulay-bulayan mo araw at gabi. So yan po ang reminder ng Diyos. Pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos araw at gabi. Okay? So, okay, ang ikatlong pakikinig natin sa ating Panginoon ay hindi lamang dapat nating matutunan na sambahin ang Diyos sa personal na pagsamba. Hindi lang dapat natin matutunan na pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita, kundi ikatlo po, dapat nating matutunan ang manalangin. So prayer is very important. Tuwing binabasa natin ang Biblia, dito nagsasalita ang Diyos at nangungusap ang Diyos sa atin. Hindi natin naririnig ang boses ng Diyos. You cannot hear the voice of God. You cannot hear this audibly na maririnig mo ang boses ng Panginoon. Ngunit, ang kanyang salita ay buhay at ito ang ginagamit ng banal na Espiritu na siyang mangusap sa atin. Sa pamamagitan naman ng pananalangin, tayo naman ang lumalapit sa ating Panginoon upang upang sabihin sa Kanya ang mga bagay, okay, na nais nating mangyari sa ating mga buhay. Ang pananalangin ay ginagawa natin sa pamamagitan ng pananampalataya. So when we pray, kaakibat ng prayer natin ay faith, pananampalataya, sapagkat hindi natin nakikita ang Diyos dahil siya ay Espiritu. Yet, nararamdaman natin siya na kumikilos siya sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Every time we read the scripture, the Lord speaks to us. Okay? Every time na magbabasa tayo ng Biblia, the Lord speaks to us. If we want the Lord speaks to us every day, so we have to read the Bible, the scripture every day sa ating mga buhay. Now, if you want the Lord speaks to us once a week, then every Sunday lang tayong magbabasa ng Biblia.
Di ba napakainam na lagi lagi nating na naririnig, lagi nating nababasa yung mga paalala ng ating Diyos sa atin. So therefore, we need to read the scripture every day of our lives. So sa Hebrews 4:16, sabi mo dito, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala sa natutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. So yung salita po dito, yung phrase na sinasabi ng manunulat ng Hebrew is huwag tayong mag-atubili. So don't hesitate to come to the throne of God, to the throne of His grace. Ayan, kasi mahabagin ng Diyos. Naririnig niya po tayo. So ang panalangin ay napakahalagang gawain o disiplina na dapat nating matutunan at may isagawa sa araw-araw. So again, this is every day. Ang pananalangin ay isang payak o pangunahing gawain na inaasahan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ito ang pinakamainam na gawaing magbibigay sa atin ng ugnayan sa Diyos Ama. So ang pananalangin ay siyang magpapatibay. Prayer will strengthen our relationship and our faith with God. Makakaasa tayo. Okay? Makakaasa tayong sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin nang naaayon sa kanyang kalooban. 1 John chapter 5 verse 14, sabi po dito, may lakas tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Ibibigay pala ng Diyos ang lahat ng hihingiin natin kung ito po ay kalooban Niya. Okay? Kung hindi kalooban ng Diyos, kahit ano pong gawin natin bilang mga anak, nais lang po ng ating Panginoon na kung ano ang makakabuti sa atin. Pero merong mga mananampalataya na kahit na hindi na nakapagbibigay lugod at hindi nakalooban sa Diyos, ay pinipilit nila na hingiin yung mga bagay po na yon. So, may mga pagkakataong hindi naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin dahil sa kasalanan. Ito ang sinasabi ng Diyos kay Isaiah. So, there were times that the Lord doesn't hear our prayers. So, bakit? Sabi dito sa Isaiah 59:1-2, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So may mga prayers po tayo na hindi po tayo naririnig ng Diyos. At ano ang dahilan? Kasalanan. Kaya nga po bago po tayo talaga lumapit sa ating Panginoon, manalangin tayo ng panalangin paghingi ng tawad sa Kanya. Sa 1 John 1:9, okay? 1 John 1:9 sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us of all unrighteousness. God is faithful to forgive us. Kaya hingi tayo ng tawad sa Panginoon bago tayo hihingi ng mga bagay para sa atin pong Panginoon. So, importante na, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. I don't deserve, okay, to come to you sa pamamagitan ng pananalangin. Lord, patawarin mo po ako. Tapat ang Diyos at patatawarin niyo po tayo. So, sa ating pananalangin, napakahalagang matutunan natin ang humingi ng tawad sa Panginoon Diyos bago tayo lumapit sa trono ng Kanyang biyaya. Ang kasalanan ay maaaring maging hadlang sa ating mga panalangin. Kaya huwag nating kaligtaang siya sa atin. Muna natin ang ating mga sarili at humingi ng tawad sa Panginoon. James 5:16, Santiago 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So, the prayer, ito po ay isang napakagandang phrase. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Ayan. So, okay? So, hindi lang pala
pastor ang may, kasi ito po ang mentalidad po ng iba, pag ang pastor daw ang nagpe-pray ay mas makapangyarihan. Hindi po totoo 'yon. Hindi po totoo 'yon. Kasi sinabi mo ni Santiago, if you have a right relationship with God, your prayer is powerful and effective. 'Di ba? Kahit pastor pa 'yan, kapag hindi naman tama yung buhay niya, hindi pa rin 'yan makakaabot sa biyaya sa trono ng ating Panginoon. Pero ikaw, kahit hindi ka pastor, but you have the right relationship with God, okay? Your prayer, ulitin ko nga, sabi niya dito, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Hindi niya dito sinabi na malaki ang nagagawa ng panalangin ng mga pastor. No. Sabi niya dito, ang taong matuwid. The prayer of the righteous man is powerful and effective. Yan po sa English. So, yun po mga kapatid, na kahit na hindi si pastor ang nananalangin, kahit na ordinary, but if we do it, ang nananalangin ay may tamang relasyon sa Diyos, yung panalangin niya po ay epektibo at makapangyarihan. Okay? So, yun po. Dito po tayo magtatapos. Pero, basahin ko lang po muna yung text natin para mapaghandaan po natin sa susunod na linggo, susunod na Sabado. Paano nga ba tayo manalangin? So, minsan tinatanong si Jesus ng isa sa kanyang mga alagad kung paano manalangin. Walang pag-aatubili, agad tinuruan ni Jesus sila upang kung paano manalangin. Kaya ito po sa Matthew 6, 9 to 13, ito po ang tinatawag natin na Our Father or the Lord's Prayer. Diba? So, sabi po dito ni Jesus Christ, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailan paman. Amen. So, pagbubulay-bulayan natin to, hihimay-himayin po natin itong the Lord's Prayer. Okay? Hihimay-himayin po natin ito sa susunod na Sabado. Muli, ayan, ang ating po napag-aralan po ngayon, meron tayong 3 bagay na napag-aralan po. Okay? We study yung intimacy. So, the intimacy with God, there are 3 things. Okay? In order for us to have intimacy with God, number 1, kailangan nating matutunan na magkaroon tayo ng personal worship na pagsamba sa atin pong Panginoon. We need to have personal worship with the Lord. Our worship is not only limited during Sunday. Our worship is not limited only in the 4 corners of our worship hall. Because, sabi ni Pablo, whatsoever you eat or drink or whatsoever you do, do it all for the glory of God. Yan sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kayo ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi niya sinabi na kayo ay sasamba doon lamang sa inyong simbahan. Kayo ay sasamba tuwing linggo lang. Hindi sinabi ni Jesus yun. Sabi ni Jesus, you worship God in spirit and in truth. And then number 2, ang intimacy with God, kailangan nating matutunan din na pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. So, in partnership po ng worship natin, kailangan nating magbasa ng salita ng Panginoon because si God ay nagpapakilala sa kanyang sarili sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Okay? Ang Diyos ay hindi natin nakikita because He is a spirit. Hindi natin siya naririnig. Pero nangungusap siya sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita, ang Biblia. Ang ikatlo po na para tayo magkaroon ng intimacy with God ay yung ating pananalangin. So, the Bible, when we read the Bible, God speaks to us. But when we pray, we speak to God. Okay? So, hindi po maaaring balance po dapat ang ginagawa natin sa ating Panginoon. Again, bakit natin kailangan ng intimacy with God? We need this discipline
in order for us to grow, mature in our Christian life. Para tayo ay lumago sa ating mga Kristiyanong buhay. Hindi lamang na tuwing linggo lang tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi lamang tuwing kumain lang tayo nananalangin. Okay? Hindi lamang tuwing linggo tayo sasamba. No. Ano man ang ating ginagawa sa araw-araw, dapat tayo ay mayroong pagsamba sa atin. Kasi pag yun yung mindset po ng isang mananampalataya, siya po ay makakalakad ng isang matuwid na paglakad sa atin pong Panginoon. Tandaan natin that the Lord expects us to walk according to His will. The Lord expects us as His children to live a holy life while on earth. So paano natin ito magagawa? Sa pamamagitan po ng ating intimacy, pakikinig po sa atin pong Panginoon. So, yun lamang po ang atin pong lesson ngayon. Let me pray. Let us pray. Dear God, thank you so much, Lord, for your word na amin pong napag-aralan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan, principles from the scriptures that you have given to us this afternoon. Bless us, bless our Kingdom Hubs all over the Philippines po, Panginoon, and we are aiming and praying for cell groups even in the other countries, Panginoon, gamit po ang technology na inyong ipinagkaloob po sa amin. Thank you, Father. Thank you, our Lord and Savior and our King Jesus Christ. Amen and amen. Tayo po ay dumako sa atin pong mga key takeaways. Ayan. So, siguro mauuna po muna sila Brother Nary, ano po sa Greenwoods. Ayan, sa Greenwoods po tayo. Tama ba, Greenwoods? Yes. Greenwoods. Sa Greenwoods po muna tayo. Kingdom Hubs in Greenwoods. Ano yung ating key takeaways? Sino pong mauna dyan sa inyo, Sister Gina? Bali, ang pananampalataya natin ay hindi nalilimit sa Sunday worship only. Hindi nalilimit sa church. We have to read the scripture also. And daily devotion. Constant. Amen. Amen. Thank you po. What about Sister Jelena? Yun po, Pastor. True intimacy starts with reading the scriptures from the Bible. And if we want to make sure po na si Lord is in our way in everything that we do every day, kailangan po is dalasan natin yung pagbabasa ng words niya sa Bible. Kasi in that way po, doon niya tayo i-guide and doon niya po tayo kakausapin. Amen, amen. Thank you. And Brother Nary, your key takeaways, please. Every day. You pray every day. I noticed that if you pray every day, the bond strengthens. The bond strengthens every day. Yun lang. Amen. Thank you po. Okay, dumako tayo dito kay Brother Rick. Brother Rick, ikaw naman po. Naalala ko tuloy yung preaching din kahapon din ni Valve yung sa pinanood namin. Talagang focus siya sa Holy Spirit. Yung Word of God na dapat may guide tayo ng Holy Spirit sa pinabasa natin para hindi natin ma-interpret ng sarili natin or ano yung sinasabi niya. Kasi minsan hindi natin nakikita yung word kung walang guidance niya kasi siya yung counselor natin yung Holy Spirit. So kailangan tayong humingi ng ng parang pagkausap mo isang tao, parang hindi sa object kasi Holy Spirit parang nakikita ng iba parang object or
Mm. Minsan, kinakausap ko siya sa parang sa silya lang eh. Pero hindi, nasa loob natin siya. Pag Mm. tinanggap mo siya, tinanggap mo si Jesus, nasa loob na siya ng body mo. Amen. So, ano ka na eh, part child of God ka na eh. So, Amen. pag binabasa mo yung word, kapag gagabayan ka ng spirit niya, yun Amen. ang talagang number one na nakikita ko kailangan. Amen. Thank you. Thank you. Okay, si Sister Wena, meron ka bang may share sa naabutan mo? Key takeaways? Para lang sa akin, pagbabasa ng Bible, ang makakatulong sa atin para sa everyday, ano na, sa ano, kahit hindi naman na, kahit hindi naman, minsan hindi po talaga ako nakaka-attend ng mga services. So, live stream lang po sa sa CCF po. Yun. Para sa akin yung pagbabasa ng Bible na dapat ina-apply din natin yun sa hindi lang sa basahin lang natin, at least na-apply din natin sa pang-araw-araw natin. Okay. Yun lang po. Amen. Amen. Tama po, gaya ng sinabi ko kanina, na itinuturo ng Biblia, na ang ating pagsamba, hindi limitado yan pag linggo. Ang ating pagsamba, hindi limitado yan doon pagpunta natin sa building. Our worship is, anuman, sabi ni Pablo, anuman ang inyong, uminom man kayo, kumain man kayo, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo itong may pagpupuri. Okay? At pagluluwalhati sa Diyos. So kahit nasa tahanan ka, you can worship the Lord. Di ba? May mga iba na kahit pupunta pa sila doon sa building, doon sa worship hall, hindi naman tama ang kanilang buhay, hindi counted yun sa Panginoon. Ikaw, kahit hindi ka pumunta sa worship hall, pag tama naman yung buhay mo, meron ka namang constant relationship with God, you're reading the Bible, you're praying, and siguro ang mawawala sa iyo doon yung fellowship. But what you are doing right now dyan sa inyong mga tahanan, nagfe-fellowship naman kayo. Di ba? Kami dito sa bahay, nagfe-fellowship din kami. So, yeah. So, yun po. Again, maraming salamat po sa ating lahat. At tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa ating pag-aaral na ito. Muli, nais ko pong i-flex ang atin pong aklat. Okay, dalawa po kasi ito, pag natapos to, meron pa po tayong isang aklat, yung train. So muli, ito po ang 5 basic principles of the kingdom. Malapit na tayong matapos dito. Nasa letter I na tayo, letter I. Susunod nito letter C. And yung C is church. Papakilala po natin dito ano ba ang church, sino ba ang founder ng church, ano bang responsibilidad natin as member of the church, ano ang part ng pastor sa church, okay, deacons. So, tayong mga members, what are our responsibility? And then, malalaman din po natin dito paano maging member ng church ng ating Panginoon Jesucristo. Okay, dito din po yung baptism. Kaya, we are praying and praying to God na after po nitong ating pag-aaral, after nitong 5 basic na to, ay we are praying na si Brother Nary will follow the Lord in baptism. So by July siguro, mga katapusan ng July, okay, maybe we can have baptismal rites for Brother Nary at yung iba pa po, So yun po, excited po tayo lahat dito. Ayan, so salamat sa Lord po. Napakabuti niyo po sa atin. Hindi po aksidente po ang lahat. This is God's will for all of us. God's will for Brother Nary, God's will for Sister Jean, Brother Rick, Sister Wena, and lahat po ng maabot pa po ng ating pag-aaral po na ito. By the way, I just want to remind everyone na live din po tayo sa Facebook ngayon. Bakit natin ginagawa ito? Kasi ito po ang platform na ibinigay ng Diyos sa akin para maibahagi ang kanyang ebanghelyo. So lahat po ng mayroong internet, lahat ng makakapanood nito ay tunay na mabibless. Okay, sa atin pong pinag-uusapan dito. So soon din magkaroon tayo ng mga interactions and there will be question and answers para po and I am hoping and praying na itong screen dito, 4 tayo ngayon.
Okay, pag yung isa nating sa Mindanao ay wino-workout po natin. Meron akong leader sa Mindanao willing to establish din ng mga ganito. So makakasama natin sila dito sa screen. Okay? Maybe every Saturday or Sunday. But kung anong kalooban ng ating Panginoon. Alright, so salamat po ng marami sa inyong lahat at let me pray for you. Okay? Nais ko po kayong ipanalangin bago po tayo magtapos sa atin pong pag-aaral sa ating pong program po ngayon. Let us pray. Lord, salamat po Panginoon sa hapong ito. We praise and thank you for your faithfulness and your goodness to all of us. For the family of Brother Neri, Sister Jenny, and Jelina, nakasama po nila ngayon. Even si Christian, Lord, I pray for Christian. He is not feeling well right now. I pray for healing upon him. Ipuin niyo po siya, Panginoon, ng inyong mga pangyarihang kamay. Napagalingin siya sa kanya pong nakaramdaman po ngayon, Panginoon. I pray for provision po kina Brother Neri, Sir Jenny. I-provide niyo po, alam namin, Lord, alam namin na hindi niyo po sila pababayaan at pagkukulangin because sila po yung mga anak niyo. You are their king, their papa, their dad. Hindi po niyo sila, Panginoon, pagkukulangin. You will sustain all their needs. Lalong-lalo na, Panginoon, sa therapy, gamutan po kay Brother Neri. And I pray also for Brother Rick sa kanya pong mata na medyo malabo na, Panginoon. Lord, I pray for your healing upon him, Panginoon. In Jesus' name, I pray for healing, Panginoon, sa kanya, Panginoon. Tanggapin niya, Panginoon, ang kagalingan. Pagpalain niyo siya at ang kanyang family, ang mga ginagawa po nila, Panginoon, yung kanyang mga anak, mga trabaho ng kanyang mga anak, pagpalain niyo din po, Panginoon, sustain niyo din po ang pangailangan po nila. Sister Wena, Panginoon, I pray kasama po ng kanyang anak, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa inyong pagsustain sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong paggabay sa kanila. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. I-sustain niyo pangailangan din po, Sister Wena. Gabayan niyo po sila, Lord. Lord, maraming salamat. Wala kaming ibang mahihiling sa inyo, Panginoon. Wala kaming pwedeng gawin kundi bigyan kayo ng papuri, pasasalamat, because, Lord, we are secure. Our eternal destiny already secured. And Lord, we know, Father, that you are blessing us. You are always blessing us sa mundo pong ito dahil kami po ang inyong mga anak, Panginoon. Pagpalain niyo kami as we continue on with our studies sa inyong mga salita, as we continue on giving you glory and honor and praise, Panginoon. Ito po ang aming tanging gagawin habang kami nandito sa mundong ito at nabubuhay pa. Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, Lord, at ang lahat ng ito ay aking samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Alright, salamat po mga kapatid. Ayan, tayo po ay mag-picture taking po muna. If you can open your camera, please, so we can have our picture taking. I-on po ba yun? Sige po. Para picture taking po tayo. Yan, oh. Yan, Brother Rick, Sister Wena, if you can open your camera. Yan. Ang galing. Hindi ko ma-open. Di ma-open. Ayun, yun, oh. Okay, ready? 1, 2, smile po tayo. God is good. Ayan, okay po. Salamat po sa inyong lahat. Purihin po kayo ng ating Panginoon. The Lord will bless you. God bless po. God bless. Paalam po. See you on Saturday. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye, Rick. Bye. Bye.